Sa dami nila, may mga residenteng kinikilabutan sa kanilang presensya. So, medyo nakakatakot nga lalo na if you have kids, pwede sila ma-expose. Pag dadikit ang balat mo sa balahibo nila, talagang expect mo na magkaroon ka ng pantal, pangangate. Medyo masakit. Sa video na ito, isang 8 taong gulang na bata ang may iniindang sakit sa kanyang tainga. Nang tignan ito ng kanyang tatay, isang alupihan ang nakuha mula sa tainga ng anak. Ayun! Ayun o! Sinusungkit ng mga tao sa puno ang libo-libong itlog ng mapagsik na hantik. These weaver ants, itong hantik na ito, kayang-kaya nilang i-defend yung kanilang pugad. Mortal na kaaway naman na malanggam ang mga anay. Sa oras na maramdaman ng mga anay ang paparating ng mga langgam, isa-isa na itong maglalabasan para i-secure ang kanilang hideout. Dahil nasa loob nito nakatira ang kanilang reyna. Sa baba ng mga puno, may mga nilalang na hindi madalas napapansin. Tahimik na gumagapang, nanginginain at nagpapahinga. Pero paano na lang kung tumawid ito mula sa kagubatan at lumusob na sa ating tirahan? Sa gubat, kanya-kanyang trabaho ang maliliit na nilalang. Gamit ang mga antena, pinapakiramdaman ng millipede ang kanyang paligid. Hindi kasi ito nakakakita. Tinatawag din itong singsing pari dahil kapag nalagay sa pang-anib, binibilog nito ang sarili na parang singsing. Samantala, ang round-back millipede na ito sabay magbungkal ng lupa. Kapag malapit na kasing umulan, sa ilalim ng lupa ito nagtatago. Pero habang naguhukay, may isa pang uli ng millipede ang napadaan na parang nakikiusyoso. Abala naman mag-almusal ang mga flatback millipede. Kasama pa nila sa buffet ang mga langaw. Busy man ang ilan sa pagkain, ang dalawang ito, iba ang inaatupan. Target nila sa araw na ito ang magparami. Ang sweet naman. Ang mga millipede ay nagsisilbing tagalinis ng gubat. Nagsisilbi kasi silang decomposer ng mga patay at nabubulok na kahoy at mga dahon. Hindi ito gaanong napapansin dahil sa liit nila. Pero ang mga higad na ito, isa-isang nagsusulputan daw sa mga hardin sa Lucena. Bakit ang daming higa dito sa inyo? Isang araw, nandiyan na lang sila. Tapos, kasi may nahawakan ako dun sa gate. Actually, pumapasok sa loob ng bahay doon. Pinapatay ko kasi baka makagat yung dalawang aso. Basta pag nakita ko sila, kinakatinan. Hindi ko pa nga nahawakan, kinakatinan. Ang target ng mga higad sa kanilang bakuran ay ang mga halaman sa tabi ng bahay ni Chean. Pero habang nasa daan ng higad, bigla na lang may humarang sa kanya. Nagkatinginan ng higad at langgam. Hanggang sa biglang umatake ang langgam. Mas maliit man ito, pero ramdam ng higad ang tindi ng kagat. Winasiwas niya ito at nang makapalag, agad siyang tumakas. Siyempre, hindi pa rin siya paawat sa paghahanap ng pagkain.
Hanggang sa narating niya ang jackpot na hardin. Mukbang time na para sa higad. Ang iba niyang kauri, namapit bahay na. Dito, ayun, parang may hive sila doon. Tapos, minsan nahihirapan akong pumasok kasi kailangan ko silang iwasan. Ayan o, may naglalakad na naman. So, medyo nakakatakot nga lalo na if you have kids na would otherwise don't know what they are, pwede sila ma-expose. Nakakatakot din. Pag dadikit ang balat mo sa balahibo nila, talagang, expect mo na magkaroon ka ng ng pantal, pangangate. Biruin mo, halimbawa parang naglalakad ka lang dito tapos umisilong ka lang, biglang mahigad ka na. Halos ubos na rin ang mga halaman dito. Pero kita mo, almost sira na itong halaman na ito halos. Ang moth caterpillar, walang ibang gagawin kung di kumain. Kapag malaki na, tuminto na sila sa pagkain, magiging pupa na sila. Pagkatapos ng ilang araw mula sa pagiging pupa, lalabas ang isang moth. Ang pangangati at pamamatal na dala ng mga higad, epekto ng tinatawag na setae o ang mga buhok nila sa katawan. So, ang mga unang gagawin kung nadapuan or nahigad ka, ay dapat tanggalin ito gamit ng tweezers or tiyanik. Huwag pong gagamitin ang kamay or bare hands para tanggalin yung higad. Maaaring gumamit ng adhesive tape at hilain ito agad para ma-strip off at matanggal yung mga maliliit na balahibo. Pagkatapos, dapat hugasan ang apektadong bahagi gamit ng malinis na tubig at sabon. At gumamit ng cold compress, pwede rin mga pain relievers para sa kate at hapde na dulot ng mga higad. Kung nagsusulputa ng mga higat, ganoon din ang mga centipede o alupihan. Masakit pa, hindi na. Medyo masakit. Sa video na ito, isang 8 taong gulang na bata ang may iniindang sakit sa kanyang tainga. Nang tignan ito ng kanyang tatay, isang alupihan ang nakuha mula sa tainga ng anak. Tagilid ka na siya, baka langgam lang. Nung sinilip ko siya, tingin ko talaga ipis lang po yung nasa loob. Kala mo ipis? Kasi po bago po kami matulog, may nasa higaan ko po, tapos nagising na parang di ko po alam, mabilis po kasi. Medyo po parang may pumakagat. Kumuha na po ako ng tiyan. Tapos sinusungkit ko na po yung nakikita ko yung parang buntot niya po. Taling hinatak na napalabas. Mahilig kasi ang mga alupihan na sumiksik sa madidilim at mamasa-masang sulok. Tinignan din namin ang sulok ng kanilang bahay kung may naninirahan pang ibang alupihan. Yeah, ayun! Ayun o! Ayan. Ayan siya o. Dito mo yung antena niya. Ito yung sting sa likod. Halos ganito yung no? Ganito ba kalaki yun? Yung pumasok sa tinga niya, Dok, medyo malaki po dito. Delikado ito para sa mga bata. Sa pag-iikot namin sa kanilang bakuran, bumungad sa amin ang mas malaki pang alupihan. Ayun o! Yan! Alright. Ayun! Biruin mo po, ito yung pumasok dun sa anak mo. Anak ko kuya. Siguro, talagang iiyak yan. Kung makagat ka nito, mamaga. So, you can find this anywhere. Kahit sa mga bahay natin, mag-iingat lang kayo. Part siya ng ng habitat natin ng mga tao. Because yun hindi yung tinitirhan nila. Kailangan lang natin maging aware sa presence nila doon. May taglay na kamandag ang mga alupihan. Kaya may dala silang panganib kapag nakakagat o kaya'y napunta sa katawan ng tao. Kaya paalala ng doktor kapag nakagat ang alupihan, dapat po sa mga parents, if ever po may nakita kayong unusualities, bite, and then swelling, huwag na po i-delay. Immediately bring the patient to the hospital. maliliit man, may taglay itong depensa na maaaring magdala ng panganib sa atin. Pero ito ay paraan lang nila para protektahan ang kanilang munting sarili. Dahil maliit man sila sa ating paningin, at kung minsan ay nagdadala ng kilabot,
malaki pa rin ang kanilang papel na ginagampanan sa kalikasan bilang decomposers at pollinators. Sa Tarlac, sinusungkit ng mga tao sa puno ang libo-libong itlog ng mabagsik na hantik. Ow! Oh! Ah! Ah! Sakit! Nang mabulabog ang lungga, agad nagkagulo at inilikas ng worker ants ang mga itlog ng kanilang colony. Habang ang mortal na kaaway naman ng mga langgam na mga anay, mabilis kung magparami ng lahi. Kaya raw nitong mangitlog kada 3 segundo o 30,000 na itlog kada araw. Kaya hanggat nariyan ang reyna, tuloy ang pagdami ng kanilang lahi. Sa colony o grupo ng mga hantik o weaver ants, bawat isa may papel na ginagampanan. Nangingitlog ang queen ants, habang ang worker ants naman ang humahanap ng pagkain. Ito rin ang nagpoprotekta sa kanilang lungga at itlog ng kanilang grupo. Pero huwag daw basta aabalahin ito, dahil isa ito sa pinakamasakit na mga gat na insekto sa tuwing naharap sa panganib. To feel how well these ants defend their nest, we saw how aggressive they attack. Sa Tarlac, 15 taon nang nangunguha ng itlog ng mga hantik si Sergio. Halos manhid na raw siya sa mga kagat nito. Nung unang-una po na nanguha po kami, parang tumakbo po ako kasi masakit po talaga. Parang ayaw ko pong dumampi sila sa katawan ko. Masakit po talaga yung kagat nila. Pero ngayon po, matapang na po. Parang baliwala na po yung kagat ng antik sa amin. Ito pala yung pang-harvest nila. At sigurado bubula-bubi na yung malaking pugad na yun, no? Hinahanap ni Sergio ang mga pabilog na lungga. Ito raw ang itsura ng bahay ng mga hantik. Sa hugis ng kanilang mga bahay, pag medyo elongated yan, weaver ants talaga ang nakatira dyan. Gamit ang basket at mahabang panungkit, nasusungkit ni Sergio ang pugad na malanggam. Yung bahay po nila para mawasak po para mahulog yung itlog. Nang mabulabog ang lungga ng mga hantik, agad inilikas ng worker ants ang mga itlog ng kanilang colony. Pero wala silang laban. Pagkatapos makuha ang daan-daang itlog, susunugin ito ni Sergio para paalisin ang mga hantik. Sinasala naman ito ng kanyang asawa para mahiwalay ang mga itlog. Para makarami, nag-ikot pa si Sergio sa ibang puno. Mas maraming itlog, mas malaki ang kita. Ayon sa pag-aaral, 50% ng katawan ng isang hantik ay sagana sa protina. Parang buba, oh. Pagkagat mo, puputok-putok sa loob. It has this creamy, milky substance na nandun sa loob ng pupa. Pero, itong mga langgam naman na ito, minsan kinakain din nila ito, no? Meron daw siyang lemony taste. Kuman nga natin. Asim! Titignan natin yung loob nito. Usually, yung mga ginagawa ng mga nag-hunt nito is talagang sinusundot nila. Pero tayo, bubuksan lang natin yung ibang parte na ito para malaman kung anong stage na ng mga eggs meron sila dito. Yung kailang, ano, oh, yan, oh, tama, oh. Woohoo! That's the right type of, ow! Oh! Ah! Woo! Woo! Ah, sakit! Grabe! Mas agresibo daw. Mas agresibo daw yung mga langgam pagka
ganyang stage. Tinutusok ng hantik ang kalaban gamit ang kanyang mandibles o pangkagat sa bibig. Naglalabas ito ng formic acid o asido na nagdudulot ng mahapding pakiramdam sa balat. Yung mga langgam nito, kahit malilit sila, grabe kung matake, oh. These weaver ants, itong hantik na ito, kayang-kaya nilang i-defend yung kanilang pugad. 50 pesos kada baso na ibebenta ni Seryo ang mga itlog ng hantik. Kasi binibenta po namin para may pambili rin po kami ng para sa bahay namin yung bigas. Sustainable man ang pagkain ng insekto, napansin ni Seryo na kumakaunti na raw ang nakikita nilang pugad ng mga hantik. Kumaunti na po. Kasi po yung mga kahoy-kahoy po na parang napuputol na po sila. Parang kumukunti na po yung napagbabahayan nilang mga kahoy-kahoy po. Mortal na kaaway naman na malanggam ang mga anay. Sa oras na maramdaman ng mga anay ang paparating ng mga langgam, isa-isa na itong maglalabasan. Pakay nilang isara ang bawat butas na kanilang lungga gamit ang laway. Sa loob ng lungga, isang colony o grupo na binubuo ng 50 hanggang 100,000 na anay ang naninirahan. Bawat isa may sari-sariling abilidad. Ang mga worker termites, lakas ang puhunan. Sila kasi ang itinuturing na karpentero ng kanilang colony. Sila ang kumukuha ng lupa ginagamit nila sa paggawa ng lungga. Aabot sa 17 talampakan ang lungga na kayang gawin ng mga anay. Kapag dumating ang kaaway gaya ng mga langgam, sa kanila tatawagin ang matitinik nilang kalahi. Kilala ang soldier termite sa pagiging alerto. Gagawin nila ang lahat para i-secure ang kanilang hideout. Dahil na sa loob nito nakatira ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang kanilang reyna. Bilang pinuno, wala siyang ibang gagawin kundi mangitlog kada 3 segundo. Ibig sabihin, 30,000 eggs ang kaya nitong ilabas kada araw. Kaya hanggat nariyan ang reyna, tuloy ang pagdami ng kanilang lahi. Pagkatapos mangitlog, kinukuha ito ng mga worker termite. Trabaho nilang protektahan ang mga ito hanggang sa lumaki. Para maiwasan ang pagkakaroon ng anay, panatilihing tuyo ang kapaligiran at magkaroon ng regular na inspeksyon para sa posibleng infestation ng mga ito. At para naman masolusyonan ang pamiminsala ng mga ito, kailangan ng professional termite treatment kung saan ginagamitan ang mga anay ng chemical. Perwisyo man kung ituring ito ng ilan, ang mga hantik at anay may malasakit din sa kalikasan. Isa ito sa mga kumakain ng nabubulok na puno at halaman. Nagsisilbi silang pagkain sa mga ibon at mga ibang hayop para muling umusbong at tumubo ang mga puno sa kagubatan. Ako si Doc Nilson Donato. Ako si Doc Ferds Resyo, Born to be Wild.
Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.